Cotabato Tagalog District at Coast Guard Batangas sa lugar. Merong mga sharp objects dyan and possible electrocution kung hindi pa na de-energize ang kuryente. So, kahit na talagang binuwis ng tropa natin yung kanilang sarili para mailigtas yung mga kababayan natin na trap sa mga bahay. Particularly yung mga PWD, yung mga bata. Di naman makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa isang bahagi ng Ibaan, Batangas dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Sa sobrang taas ng tubig dito sa Katandang na Balangas Pilgay sa Ibang Batangas ay hindi na makakita itong kalsada na dapat sa akin ibuhan. Kaya naman ang mga opisyal ng barangay dito ay pagpapantay para sigituhin hindi malalagay sa peligro ang kanilang mga nasasakupan. Mabilis naman kumilos sa mga pulisya ng Lubang Police para sa road clearing operations sa mga punong pinatugpa ng lakas ng hangin ng bagyong Jolina. Tumigil na nga pagulan na mayroong breaking dito nga sa probinsya ng Batangas pero naranasan ngayon ang brownout sa ilang bahagi ng probinsya. Samantala patuloy namang umaapila ng tulong ang mga apektado residente ng Barangay San Isidro para tulong tulad ng pagkain, kumot at gamot para sa kanilang pagbangon muli. Mike. Maraming salamat yung konsulta. Bangka na ang gamit na transportasyon sa ilang lugar sa Laguna dahil sa taas ng banga mula Binyang, Laguna. Yan ang tinutukan live ni Chino Gaston. Chino. Mel, ilang barangay ng bayan ng Binyang, Laguna ang nalubog sa baha dahil sa malakas na pag-ulan dala ng pagdaan ng bagyong Jolina. Rumalagas ang tubig mula sa umapaw na ilog ang sanhi ng pagbaha sa barangay Gasili bago magtanghali. Ang mga monitoring station nga sa tabing ilog, panay ang pag-anunsyo ng alarma na mataas na ang level ng tubig sa ilog. Ang mga paluwas na residente, sinuong ang hanggang hita na baha. Ilang mga residente ang naglagay ng mga sandbag at harang sa kanilang mga gate pansalag sa tubig na nagbabagyang pumasok sa kanilang mga bahay. Ang ilan, gumamit pa ng water pump. Kasi mababaw lang po yung lupa po dito, kaya kung uulan, syempre parang catch basin po itong dito po sa amin. Ayan ho namin, kung parang barikada para mapasok tubig dito. Nanggagaling po sa ilog. Isa sa mga rason kung bakit binabaha talaga ang lugar na ito ay dahil katabi lang ito ng ilog. Kapag malakas ang ulan, maapaw ang tubig at nagmimisulang ilog na rin itong kalsadang ito. Sa katabing barangay de La Paz, tubig mula sa lawa naman at ilog ang sanhi ng pagbaha. Sa lakas ng agos ng tubig sa kalsada, naglagay pa ng mga lubid sa daan para may makapitan ang mga dumaraan. Dahil hindi na makapasok ang mga sasakyan sa kalsada, mga bangka ang gamit na pampublikong transportasyon ng mga lumilikas. Hindi naman ang masyado, mga hanggang dibdib lang ho. Okay lang ho. Medyo okay pa naman ho. Napuno na rin ng lumulutang na basura ang kalsada papasok ng lugar. Kaya kahit mga bangka, hirap na rin dumaan. Ang mag-asawang Kausing sa evacuation center sa De La Paz Elementary School, pansamantalang manunuluyan kasama ng kanilang 3 anak. Kasi kalimitan, ganyan pa, umabot ng 3 buwan. Opo. Kaya minsan, oo, 4 na buwan pa nga inabot nung nakaraan eh. Ikinagulat namin lahat na halos hindi lang ang 6 na prone area ang binaha. Mas dumami po doon, mga 10 area po ng Luzon, ng Binyang, 24 barangays po kami. 10 ang ating mga binaha. Nakaranas din ng hanggang bewang na pagbaha ang bayan ng Santa Rosa. Kuha ang video ito ng netizen na si Emmanuel Flores na naniniwalang galing ang tubig sa mga bundok na nakalbo dahil sa mga ginagawang subdivision. Mel, sa ngayon patuloy ang ginagawang paglilinis ng mga residente at maging ng LGU dun sa mga lugar sa Binyan kung saan humupa na ng tuluyan ng tubig baha. No? Pero para sa ilang parte ng Barangay de La Paz, makikita natin na may tubig pa rin dito sa kalsada at kung ang karanasan ng mga residente pagbabatayan natin ay malaking suliranin ito dahil ayon na rin sa kanila, inaabot po ng ilang linggo bago tuluyang matuyo at mawala ang naiipong tubig yan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.
Binayo rin ng malakas na alon at malakas na hangin ang ilang bahagi ng Cavite. Pero may ilang mga residente na ayaw pa rin lumikas. Nakatutok Juan si Marisol at Buraman. Marisol. May ramdam din dito ang lakas ng bagyong Yolanda sa Cavite, pero sa kabila ng panganib, merong ilang residente na nakatira sa tabing dagat ang mas pinilit na napili pa rin sa kanilang tahanan. Ganito kalakas ang hangin na sumalubog sa aming paggamit palang sa barangay Munting Mapino dito sa Naik, Cavite. Wala nang makita sa dagat, bukod sa mga naglalakihang alon. Alis na ngayon na kami sa sobrang lakas na ating naranasan ngayon sa isang buong sa barangay sa Naik, Cavite. Kita-kita niyo naman na napakalakas na rin ang alon at halos zero visibility naman sa dagat. Hindi pa ba natin kailangan ilikas sa mga nakatira dito sa tabing dagat? Sila po yung sinabihan ako na lumikas. Kahit marami po na talaga yung lumikas sa kanilang mga bahay na nagkakantin nila. Isa na nga sa ayaw lumikas ang 74 anyos sa Sir Ernie Poblete na naabutan naming abala sa pagtatali ng gumungan ng kanyang bahay na nasa tabing dagat. Ikaw mo kayo umaalis. Sayo na kami sa ganito. Marami kami hahakuti. Siyempre, magkamit kami. Pagbalik namin, wala na yan. Sa barangay Bagong Kalsada, ang lalaking ito tila hindi alintana ang kanyang kaligtasan. Maisalba lang ang kanyang bangka. 10 barangay dito sa Naik ang mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan tuwing may bagyo.